Sakto namang tumunog ang telepono ni Eileen. Kaya kumalas siya agad mula sa pagkakayapos ng driver niya para sagutin ang tawag. "Oh Han, medyo humina na yung ulan at parang nabawasan na yung traffic dito sa Alabang. Baka pwede na kayong umuwi. Mag-aalas 11 na rin ang gabi eh." Ang wika ng mister niyang si June. "May ulan pa dito, honey. Pero pwede na siguro kung wala ng traffic. Try namin, okay? Huwag mo na akong hintayin. Okay lang ako. Kasama ko naman si Kuya Waldo eh. Matulog ka na at hindi ko alam kung anong oras kami makakarating. Don't worry, Han. I'm safe." Sagot nito. "Okay, take care, okay? Bye." Sagot naman ni June. "Hinahanap na ako. Halika na, ihatid mo na ako sa bahay, Waldo." Ang sabi ni Eileen. "O sige, mag-CR lang ako at magpapaalam ako sa kapatid ko." Sagot naman ni Waldo. Napansin ni Eileen na nag-aakyatan na ang ibang kabataan sa second floor. Kaya nagpasalamat na rin siya at hindi siya dinala sa taas ni Waldo. Kung hindi, ay malamang nakita siya doon na pumatol sa kanyang driver. Pagdating nila sa SUV, ay binuksan ni Waldo ang pinto ng passenger side sa harap ng sasakyan at hindi sa likuran. Nagulat si Eileen sa inasal ni Waldo pero sumakay na lang siya. Lalo pa siyang nagulat. Nang pagpasok ni Waldo sa driver's side, ay bigla siyang hinila at sinunggaban ulit sa labi. Nagpumiglas siya nung una dahil baka may makakita sa kanila. Pero sinabi naman ni Waldo na tulog na ang mga kapitbahay at busy ang mga kabataan sa loob, kaya safe sila. Pinagbigyan na lang siya ni Eileen at nang makatsyempo ay nagsabi ito ng, "Iuwi mo na ako sa amin please, Waldo. Tama na, sobra ka na eh." Natigil si Waldo sa kakulitan at nagsabi ng, "Ang hot mo kasi, Eileen. Kahit araw-araw tayo, okay sa akin. Okay din ba sa'yo?" Tanong ni Waldo. "Ihatid mo na ako please, Waldo. Sobra na yung nagawa mo sa akin sa gabing to. Makontento ka na dun. At please, sa atin lang yun Huwag na huwag mong ipapaalam sa iba." Sagot ni Eileen. Ngumiti lang si Waldo at pinaandar na ang sasakyan. Nang palabas na sila ng Pembo, ay nakita ni Waldo na heavy traffic pa rin. "Naku, matraffic pa talaga. Siguradong may ipit lang tayo dyan. Subukan ko na lang magdaan sa side street na alam ko para makaiwas tayo." Ang wika ni Waldo. Wow, grabe nga talaga yung traffic. At parang lumalakas na naman yung ulan. Baka may stranded tayo sa baha Sagot naman ni Eileen. "Huwag kang mag-alala, akong bahala." Sagot ni Waldo. Makalipas ang ilang minuto na nagpaikot-ikot sila sa mga side street, ay biglang iniliko ni Waldo ang sasakyan at pumasok sa isang garahe. May binatilyo na agad nagsara ng garage door nito. Nagulat si Eileen at hindi niya alam kung ano ito at nasaan sila. Nakita niya na bumaba si Waldo at kinausap ang binatilyo. Napansin din niya na pangit pala tong si Waldo. Maganda lang ang tindig ng katawan dahil bodyguard at driver nga siya ng asawa niya. Kaya't kailangan niyang i-maintain ang pagiging macho niya para sa trabaho niya.
Nang makita niyang inabutan na ng pera ni Waldo ang binatilyo, ay umalis na ito. At biglang lumakas ang tibok ng puso ni Aileen. Bumalik si Waldo sa SUV at sinabihan si Aileen. Dito muna tayo magpalipas ng oras. Wala talaga tayong lusot sa traffic. Baba ka na, Aileen, para makapagpahinga ka sa taas. Hindi kumilos si Aileen. Ramdam niya na may ibang gustong mangyari si Waldo na ayaw niyang mangyari. Lumipat si Waldo sa side niya at binuksan ang pinto para bumaba na siya. Ayoko, Waldo. Dito na lang ako sa SUV. Ikaw na lang yung umakyat. Dito na lang ako magpapahinga. Ang sabi ni Aileen. Nilapit ni Waldo ang bibig niya sa tenga ng amo at binulungan ito. Wala naman akong gagawin sa'yo na hindi mo gusto. Halika na sa taas. Ayokong magtaksil sa asawa kong Waldo. Tama na yung nagawa ko kanina, please. Dedicated, loyal, mabait at mapagkakatiwalaan ko ang asawa ko. Ako lang yung babae sa buhay niya at siya lang din yung lalaki sa buhay ko. Kaya tama na yung nangyari kanina, please. Itigil na natin to, Waldo. Napaisip sandali si Waldo bago nagsalita ulit. Sabay labas ng kanyang cellphone. Ayoko sanang ipakita sa'yo to pero mukhang kailangan sa sitwasyon natin ngayon. Tingnan mo tong video na to para maliwanagan yung isip mo. Sabay abot ng cellphone niya kay Aileen. Nakita ni Aileen ang bigay na mister na humalik sa isang babae na hindi niya kakilala. Nabigla si Aileen sa nakita at nangilid agad ang luha. Hindi siya makapaniwala na magagawa ni Jun yun sa kanya. Tumingin siya kay Waldo at nagtanong, kailan nangyari ito? Mga 2 months ago. May timestamp dyan sa video kung gusto mong malaman. Sagot ni Waldo. Napaisip si Aileen. Mag-iisang taon pa lang silang kasal ni June ay nambababae na to. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak at humagulgol na to sa loob ng SUV. Hindi ako makapaniwalang magagawa niya to sa akin. Santo-santo kunyari pero demonyo din pala. Ang sabi nito. Hinaplos ni Waldo ang likod niya habang umiiyak siya at binulungan siya nito. Tama na. Sayang lang yung luha mo sa kanya Talagang natural ang pagka-salesman ni June sa lahat ng bagay. Malakas mambola. Kaya nakukuha ang gusto niya kadalasan. Nang kunin siya ni Waldo sa upuan niya at buhatin paakyat sa kwarto sa munting hotel, ay hindi na pumalagpas si Aileen. Yumakap na lang siya sa leeg ni Waldo habang humihikbi siya. Parang bagong kasal ang dating nila habang buhat-buhat ni Waldo ang babae patungo sa kwarto. Pagpasok nila sa kwarto ay tumingin si Aileen kay Waldo na parang nagmamakaawa. Teka Waldo, masama to Baka may makaalam. Ngunit imbis na sumagot ay malambing na pagsuyo sa labi ang isinagot ni Waldo sa kanya na tinanggap naman ng babae. Akin ka na ngayon ng buong buo. Hindi ko akalain na mapapakinabangan ko yung video na yun. Pero pag sinuwerte ka nga naman, grasyang lumapit sa'yo. Lahat ng gusto ko gagawin ko sa'yo ngayong gabi. Bago kita isauli sa asawa mo. O baka nga, hindi na kita isauli. Sa isip-isip ni Waldo. Ibinaba niya si Aileen at pinindot niya ang stereo remote.
Tiyempo naman na sweet music ang kanta. Pwede bang ituloy natin yung sayaw natin kanina? Bulong ng driver. Tumango lamang si Eileen at yumakap ng maigpit kay Waldo. Hindi na siya pumalag nang alisin ni Waldo ang blazer niya at malugod na tinanggap ang marahas na labi ng pilyong driver. Habang sumasayaw sila ay napatingin si Eileen sa paligid ng kwarto. At noon lang niya napansin na puro salamin ang paligid nito. Pati sa kisame sa tapat ng kama ay may malaking salamin din. Nakita niya ang sarili sa mga salamin na nakaakap kay Waldo. At mukha silang Beauty and the Beast sa kontras ng kagandahan niya at kapangitan ng lalaki. Pumikit na lang siya at bumulong kay Waldo ng, "Pwede bang maligo muna ako sandali, Waldo?" "Siyempre naman, kung yun ang gusto mo, babe. Maski ako ay magsha-shower din," tugon ng driver. "Kunin ko lang yung shoulder bag ko sa SUV ah. Sandali lang," ang sabi ni Eileen. "Ako na ang kukuha," sagot ni Waldo at mabilis siyang lumabas ng silid para kunin ang bag ni Eileen. Pagdating ni Waldo sa SUV ay binuksan niya ang boot at kinuha niya ang clutch bag niya na may secret compartment at maliit na espasyo para sa cellphone camera niya. Kinabit niya ang cellphone niya sa power bank na nasa loob at chinek niya kung gumagana ang lahat bago niya kinuha ang mamahaling bag ni Eileen. Mabilis niyang tinignan ang laman ng bag. At nakita niya na may mga toiletries at electric toothbrush at iba pa. Malinis talaga sa sarili si Eileen. At napakaganda pa. Iba talaga pag mestiza. Swerte ko. Sa isip ni Waldo. Mabilis na siyang umakyat. Kinuha naman ni Eileen ang bag niya at sinabing, "Saglit lang ako, okay?" At nagtungo na siya sa banyo. Natuwa si Eileen nang mukhang malinis at maganda ang shower nito. Habang nasa CR siya, ay pinuwesto na ni Waldo ang camera niya at tiniyak niyang naka-wide angle siya para kuha lahat ang mangyayari ngayong gabi. Paglapit niya sa higaan, ay napansin niya na may bote ng red wine at may 2 wine glass at may card na nagsasabing free ang mga ito. Okay to ah, sa isip ng lalaki. Binuksan niya ang bote at nilagyan ang 2 wine glass. Uminom siya ng kaunti at nakinig sa music habang naghihintay. Paglabas ni Eileen, ay nangiti si Waldo dahil nakaayos ulit si Eileen na parang papasok sa opisina at sobrang sexy nito. Tumingin ang driver sa oras. 11:30 na. Kaya naisip niya na magmadali sa pagliligo para masulit ang pambihirang oras. 5 minutes lang na nag-shower si Waldo at lumabas na siya at nakabihis na. Parang handa na ulit ipag-drive ang amo niya. Nakita niya si Eileen na nakatayo sa may ulo na ng higaan at umiinom ng red wine habang tinititigan ang sarili sa salamin. Lumapit siya dito. Agad na amoy ni Waldo ang bango ni Eileen. Sino ang mag-aakala na papatol sa kanya ang maladyosang babae na to, na mas maganda pa sa mga kandidato sa Miss Universe pageant? Si Eileen naman ay tila na-excite sa paglapit ni Waldo sa kanya. Lalo siyang nauhaw.
Pero hindi pa rin siya sigurado kung papayagan ba niya si Waldo na makuha siya ng buo ngayong gabi. Takot siyang madisgrasya ni Waldo at alam niyang wala silang dalang proteksyon. Nang makalapit, ay biglang napalingon si Aileen nang ibaba ni Waldo ang kanyang pantalon sa harapan niya. "Huwag, Waldo. Natatakot ako eh. Baka mabuntis ako. Ayoko pang magkaanak." Agad namang kinuha ni Waldo ang kamay ni Aileen at tinitigan niya ito sa mata at sinabing, "Ikaw ang bahala kung anong gusto mong gawin. Handa akong panagutan kung ano man ang kalalabasan ng ginagawa natin. Alam mo naman siguro na mabaliw-baliw ako sa'yo, di ba?" Malalim ang paghinga ni Aileen habang nagdadalawang isip siya kung papayagan niya ang gustong mangyari ng lalaki. Waldo, kung sakaling papayag ako, ipangako mo sa akin na walang makakaalam nito ah. Oo naman, kung ang gusto mo ay secret lover mo lang ako, kaya kong tanggapin yun. Ayaw ko rin naman masira ka sa ginagalawan mong lipunan. Pangako ko yan sa'yo, sagot ni Waldo. Pagkarinig ni Aileen sa sagot ng lalaki, ay bigla niyang hinila ang lalaki at napatumba silang dalawa sa kama. Sa puntong yun, tila nawala sa sarili si Aileen at tuluyan ang binigay ang gusto ng driver. Unti-unti nang umuga ang higaan dahil sa dalawang taong gutom sa isa't isa. Halos mawala na sa sarili si Aileen sa mga oras na yun dahil sa dindi ng tinatamasa. Gigil na gigil sa kanya ang driver ng kanyang asawa. Napatingin din si Aileen sa mga salamin at nakita niya ang sarili na todo bigay din sa lalaki na mababa ang kinalalagyan sa lipunan na ginagalawan niya. Ang pangit niya, oo, pero may pagmamalaki siya. Sa tingin ko, swerte na rin ako sa gabing to. Sa isip-isip ni Aileen. Sa isip-isip naman ni Waldo, ay daig pa niya ang tumama sa loto sa ganda at promerang babae na kasama niya na handang ibigay ang lahat ngayong gabi para sa kanya. Hinihingal na yumakap si Aileen kay Waldo nang marating nila ang rurok. Nakakabaliw pala, kahit pangit, basta magaling. Kaysa sa gwapo ni wala namang alam at sarili lang ang iniisip. Ang sabi pa ni Aileen sa sarili. Naisip rin ni Aileen na baka nga tuluyan na nga siyang maging secret lover ni Waldo. Maya-maya ay bigla siyang binuhat ni Waldo at idiniin sa padera. Napayakap na lang si Aileen sa leeg ng lalaki at ngumiti. "Ano? Kaya mo pa ba ng isa?" tanong ni Waldo. "Ikaw, kaya mo pa ba? Nakatatlo ka na eh. Baka wala ka nang ibubuga." Malambing na sagot ng babae. Hindi makapaniwala si Waldo sa inasal ng kanyang Ma'am Aileen na para bang mag-asawa sila. Sa puntong yon ay muli na naman nilang pinagsawaan ang isa't isa hanggang sa tuluyan ng maglaho ang bugso ng kanilang pagkauhaw. Nakakaiya pag may nakaalam nito. Buti na lang walang video. Sa isip-isip pa ni Aileen. Ito na ang pinaka hindi ko malilimutang nangyari sa buhay ko. Buti na lang at na-video ko lahat to. Sa isip naman ni Waldo. Parehong pagod ang dalawa ng kumalas sa isa't isa. Baka tumigil na yung ulan. Anong oras na ba?
Pagtingin niya sa wall clock ay 3:50 a.m. na. Kaya biglang tumayo ang babae at mabilis pumasok sa CR para mag-shower. Mag-alas 4 na pala. Mahigit 4 na oras din pala kami dito. Sa isip naman ni Waldo. Paglabas ni Eileen ay nakabihis na uli ito na parang walang nangyari. Kaya pumasok na rin si Waldo para mag-shower sandali. Paglabas niya ay wala na sa silid si Eileen, kaya nag-ayos na rin siya. Kinuha niya ang camera niya at natuwa siya nang makita na mukhang na-record niya ang lahat ng nangyari ngayong gabi. Bumaba na rin siya at nagulat siya nang makitang sa likod ng sasakyan nakaupo ang babae. Sumulyap siya sa labas at nang makitang walang tao at ambon na lang ang ulan ay binuksan na niya ang garage door at sumakay na siya sa driver's side at pinaandar na ang SUV. Walang imik ang dalawa habang pauwi na sila sa Alabang. Halata ni Waldo na pagod ang babae at naiidlip pa paminsan-minsan. Nang malapit na sila sa bahay ay nagsalita si Waldo. "Ma'am, malapit na po tayo. Mga 5 minutes na lang." Nalimpungatan si Eileen sa tulog niya at pinilit ang sarili na magising. "Salamat kuya, medyo nakatulog ako." "Ma'am, bago kayo bumaba, baka pwedeng akin na lang yung munting suot nyo kanina. Para naman may remembrance naman ako sa gabing to," ang sabi ni Waldo. Wala siyang natanggap na sagot sa babae, kaya tuloy lang siya sa pag-drive niya hanggang sa nakarating sila sa bahay ng mag-asawa. Paghinto ng sasakyan sa tapat ng main door ng bahay, ay tumingin si Eileen sa paligid. At nang walang makitang tao, ay lumapit siya kay Waldo at binigyan niya ito ng kiss sa pisngi at nagsabi ng, "Salamat ah." Sabay abot ng bagay na hinihingi ni Waldo at mabilis na itong bumaba. Habang naglalakad papunta sa pinto ng bahay, ang napakagandang ginang ay nasa isip nito ang, "Hindi ako nagsisisi sa nagawa ko ngayong gabi." Isa to sa pinakamasayang karanasan sa buhay ko. Napatulan ko yung driver bodyguard ng Mr. kong taksil. Pinagmasta naman ni Waldo ang indak model na paglalakad ni Eileen papuntang main door ng bahay. At napadasal siya bigla ng, "Salamat po Diyos ko sa paggabay ninyo sa akin. Kahit pangit ako at matinding hirap ang pinagdaanan ko sa buhay, ay tanggap ko na yun dahil ang kapalit ng biyaya na binigay nyo ngayong gabi ay walang kapantay." Dito na po nagtatapos ang amazing kwento ni Waldo. Sana ay nagustuhan nyo ang ating istorya. Sakto namang tumunog ang telepono ni Eileen. Kaya kumalas siya agad mula sa pagkakayapos ng driver niya para sagutin ang tawag. "Oh Han, medyo humina na yung ulan at parang nabawasan na yung traffic dito sa Alabang. Baka pwede na kayong umuwi. Mag-alas 11 na rin ang gabi eh." Ang wika ng mister niyang si June. "May ulan pa dito honey, pero pwede na siguro kung wala ng traffic. Try namin, okay? Huwag mo na akong hintayin. Okay lang ako. Kasama ko naman si Kuya Waldo eh. Matulog ka na at hindi ko alam kung anong oras kami makakarating. Don't worry, Han. I'm safe." Sagot nito. "Okay, take care, okay? Bye." Sagot naman ni June. "Hinahanap na ako. Halika na ihatid mo na ako sa bahay, Waldo." Ang sabi ni Eileen. "O sige, mag-CR lang ako at magpapaalam ako sa kapatid ko.
Sagot naman ni Waldo. Napansin ni Eileen na nag-aakyatan na ang ibang kabataan sa second floor. Kaya nagpasalamat na rin siya at hindi siya dinala sa taas ni Waldo. Kung hindi, ay malamang nakita siya doon na pumatol sa kanyang driver. Pagdating nila sa SUV, ay binuksan ni Waldo ang pinto ng passenger side sa harap ng sasakyan at hindi sa likuran. Nagulat si Eileen sa inasal ni Waldo pero sumakay na lang siya. Lalo pa siyang nagulat. Nang pagpasok ni Waldo sa driver's side ay bigla siyang hinila at sinunggaban ulit sa labi. Nagpumiglas siya nung una dahil baka may makakita sa kanila. Pero sinabi naman ni Waldo na tulog na ang mga kapitbahay at busy ang mga kabataan sa loob, kaya safe sila. Pinagbigyan na lang siya ni Eileen at nang makatsyempo ay nagsabi ito ng, "Iuwi mo na ako sa amin please, Waldo. Tama na, sobra ka na eh." Natigil si Waldo sa kakulitan at nagsabi ng, "Ang hot mo kasi, Eileen. Kahit araw-araw tayo, okay sa akin. Okay din ba sa'yo?" Tanong ni Waldo. "Ihatid mo na ako please, Waldo. Sobra na yung nagawa mo sa akin sa gabing to. Makontento ka na doon. At please, sa atin lang yun ah. Huwag na huwag mong ipapaalam sa iba." Sagot ni Eileen. Ngumiti lang si Waldo at pinaandar na ang sasakyan. Nang palabas na sila ng Pembo, ay nakita ni Waldo na heavy traffic pa rin. Naku, ma-traffic pa talaga. Siguradong may ipit lang tayo dyan. Subukan ko na lang magdaan sa side street na alam ko para makaiwas tayo. Ang wika ni Waldo. Wow, grabe nga talaga yung traffic. At parang lumalakas na naman yung ulan. Baka may stranded tayo sa baha. Sagot naman ni Eileen. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Sagot ni Waldo. Makalipas ang ilang minuto na nagpaikot-ikot sila sa mga side street, ay biglang iniliko ni Waldo ang sasakyan at pumasok sa isang garahe. May binatilyo na agad nagsara ng garage door nito. Nagulat si Eileen at hindi niya alam kung ano ito at nasaan sila. Nakita niya na bumaba si Waldo at kinausap ang binatilyo. Napansin din niya na pangit pala tong si Waldo. Maganda lang ang tindig ng katawan dahil bodyguard at driver nga siya ng asawa niya. Kaya't kailangan niyang i-maintain ang pagiging macho niya para sa trabaho niya. Nang makita niyang inabutan na ng pera ni Waldo ang binatilyo, ay umalis na ito. At biglang lumakas ang tibok ng puso ni Eileen. Bumalik si Waldo sa SUV at sinabihan si Eileen. Dito muna tayo magpalipas ng oras. Wala talaga tayong lusot sa traffic. Baba ka na, Eileen, para makapagpahinga ka sa taas. Hindi kumilos si Eileen. Ramdam niya na may ibang gustong mangyari si Waldo na ayaw niyang mangyari. Lumipat si Waldo sa side niya at binuksan ang pinto para bumaba na siya. Ayoko, Waldo. Dito na lang ako sa SUV. Ikaw na lang yung umakyat. Dito na lang ako magpapahinga. Ang sabi ni Eileen. Nilapit ni Waldo ang bibig niya sa tenga ng amo at binulungan ito. Wala naman akong gagawin sa'yo na hindi mo gusto. Halika na sa taas.
Ayokong magtaksil sa asawa kong Waldo. Tama na yung nagawa ko kanina, please. Dedicated, loyal, mabait at mapagkakatiwalaan ko ang asawa ko. Ako lang yung babae sa buhay niya at siya lang din yung lalaki sa buhay ko. Kaya tama na yung nangyari kanina, please. Itigil na natin to, Waldo. Napaisip sandali si Waldo bago nagsalita ulit. Sabay labas ng kanyang cellphone. Ayoko sanang ipakita sa'yo to pero mukhang kailangan sa sitwasyon natin ngayon. Tingnan mo tong video na to para maliwanagan yung isip mo. Sabay abot ng cellphone niya kay Aileen. Nakita ni Aileen ang bigay na mister na humalik sa isang babae na hindi niya kakilala. Nabigla si Aileen sa nakita at nangilid agad ang luha. Hindi siya makapaniwala na magagawa ni Jun yun sa kanya. Tumingin siya kay Waldo at nagtanong, "Kailan nangyari ito?" "Mga 2 months ago. May timestamp dyan sa video kung gusto mong malaman," sagot ni Waldo. Napaisip si Aileen. Mag-iisang taon pa lang silang kasal ni June ay nambababae na to. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak at humagulgol na to sa loob ng SUV. Hindi ako makapaniwalang magagawa niya to sa akin. Santo-santo kunyari pero demonyo din pala, ang sabi nito. Hinaplos ni Waldo ang likod niya habang umiiyak siya at binulungan siya nito. Tama na, sayang lang yung luha mo sa kanya Talagang natural ang pagka-salesman ni June sa lahat ng bagay. Malakas mambola, kaya nakukuha ang gusto niya kadalasan.